Nananawagan ngayon ng tulong ang pamilya ni Emil Sumangal. Ito nga ay matapos ang matapang nitong pag-cover at muling buhayin ang isyu patungkol sa mga nawawalang sabungero noong 2022. Ayon sa pamilya ni Sumangal, natatakot umano sila ngayong tila nasa kapahamakan ng buhay ng kanilang kaanak. Humingi na nga din ng proteksyon ang pamilya nito kay President Bongbong Marcos, matapos ngang muntik nang madukot ang mamamahayag ilang araw matapos may palabas ang interview nito kay alias Tutoy. Narito panoorin ang video kung paano nabisto sina Atong Ang at Gretchen Barreto. Roberto Meteliano, so you are employee of Alpha Red Management Systems Incorporated. Opo, Your Honor. Ano itong Alpha Red Management Systems Incorporated? Company po. Company. Opo. Hindi ito security agency. Hindi po. Hindi ito security agency, ha? Hindi po. Anong trabaho ng Alpha Red Management Systems Incorporated? Anong ginagawa ninyo? Isang kumpanya po, Alpha Red. Kaya anong ginagawa ninyo? Bali po, in-house personnel po. In-house personnel. Opo, Your Honor. So meaning, attorney, yung Alpha Red Management System is may kontrata sa inyo? Yes, Mr. Chairman. If I may be allowed to explain, Mr. Chairman. Yes, please. Alpha Red Company is a production company wherein it handles the events of Lucky 8. Considering that Lucky 8 is just a starting company, we entered into a contract with Alpha Red Company, who handles the production and management of arenas and cockfighting events. So it's a separate contract. So kasama doon sa services na being offered or being rendered by Alpha Red Management System, yung roving guards? I wouldn't say that they are security guards, Mr. Chairman, but they are roving personnel. They are asked to be assigned in the perimeters and be rotated once in a while. Primarily, they also assist vehicles that comes in and those na, I would say, nagbababa na mga gamit. Okay, so basically that is their task. And on top of that, in addition, there are also uniformed personnel in the said perimeter. So Anong uniform nila? uniformed personnel, that's where the absolute agency. Yun. Yes. Yun ang agency. Yes, Mr. Chair. Security agency. Thank you po. Thank you. Maraming salamat din po, Your Honor. Mr. Rodelio Burican. Magandang hapon po, Your Honor, at saka dito sa lahat nandito sa Senado. Saan po kayo nagjo-duty? In-house personnel po ako sa Game Farm na tagpuan sa Barangay Tangog, Lipa City. Doon lang, sa Lipa. Opo. Roving din po kasi kami. Parang pag may saan po yung event, nandun din po kami. So palipat-lipat ka. Pwede ka mag-Manila, pwede ka sa Santa Cruz. Opo, Your Honor, depende po sa event. Wala kang napapansin doon sa mga nawawalang tao? Actually, Your Honor, kasi sa parking lang kami nag-concentrate kasi ang daming construction. Tapos, madami pong entry. Kaya inassist po namin yung perimeter, hindi po sa loob. Thank you. Salamat po. Rafi Fuentes. Yes. Magandang hapon po, Your Honor. Ang trabaho mo? Bali, Your Honor, ako isang security personnel din po sa Marina Arena. Bali, ako yung nagre-receive ng mga entry at saka sa pag-pull out ng mga entry po.
Thank you. Mark Carlos Sabala. Magandang hapon po, Your Honor. Apel mo dyan. Ako po yung trabaho ko po bilang sa company ng Alphared po ay in-house roofing personnel po, Your Honor. So ito kayo lahat in-house roofing personnel. In-house roofing personnel. Yes po, Your So Honor. meaning nagro-roofing kayo. Depende po sa mga site po ng security po. Kami lang po nagro-roofing sa mga perimeter area ng security, Your Honor. Ito, 31 na tao nawawala. Sa kakarubing nyo, wala man lang kayo naobserbahan? Wala naman po nangyayari, Your Honor. Sure ka? Yes po, Your Honor. Under oath ka, ha? Yes po. Chairman, Mr. Chairman. Yes. Ganong katagal na po kayo nagsimula sa ganitong trabaho? Almost magto 2 years na, Your Honor. Up to 2 years. So, ibig sabihin, nagro-robbing ka. Saan ka umuwi? Yung exact location po Saan talaga. ka umuwi? Sa Metro Manila din o saan? Saan ka Bali, stay in po ako, Your Honor. stay in? So, hindi ka na umuwi. Hindi na po. Kailan ka nagsimula mag-stay in? Hindi ko na rin matandaan, Your Honor. Hindi mo na. Pero natatandaan mo, nung pagkatapos 2 taong ka na dyan, ngayon ay Marso, noong March 16, 2020, halos eksaktong 2 taon, nagsimula yung pandemic, lockdown na tayo. At nag-lockdown tayo, curfew, bawal lumabas. Yes po, Your Honor. So, halos yun din ang simula ng pagtatrabaho mo. Hindi ko na matandaan, Your Eh, sabi mo 2 taon ka na eh. 2 taon na yung pandemic, March 16. Ano ba ngayon? March 4. O di ba? Halos 2 taon na. 12 araw na lang kulang. So, yung buong pagtatrabaho mo ba ay stay in ka? 2 taon? Yes po, Your Honor. So, hindi ka na umuwi. 2 taon. Ngayon ka lang nakaluwas. Bali, may bakasyon din po ako, Your Honor. May bakasyon. So, bakasyon, off ka siguro na ilang araw, babalik ka. Mga 15 days po, Your Honor. Matagal, kalahating buwan ng bakasyon mo. So, pagpasok mo uli, tuloy yung trabaho, roving pa uli, exempted ba kayo sa mga IATF regulations na nakakalabas ka? Kasi ang nakakalabas lang nun yung APOR, authorized persons outside of residence, frontliners, naka-checkpoint ang mga pulis. So, paano ka nakakalabas-labas ng ganon? Every 15 days. Nung kasagsagan ng COVID, noong araw kasi ang tawag, ECQ, MECQ, wala pa itong mga alert level. Nung panahon po ng COVID, Your Honor, na stay na po ako sa Stay in. Lipa po. Batangas, Your Honor. Sa loob ng pinagtatrabahuhan mo, Yes po, Your hindi ka Honor. na nauwi sa... Hindi na po, Your Honor. Matagal ka na lockdown, ano? Opo. So, sa pagtatrabaho mong yon, marami bang pumapasok sa sabungan? Wala pang sabungan nun, Your Honor eh. Wala pang ano. Yes po, Your Honor. So, yung mga nag-aalaga ng manok, yung mga nagdi-deliver doon, pagkain, feeds, wala pumapasok. Stay in na po sila, Your Honor. Hindi, delivery na, doon na rin ginagawa ang feed sa loob. Hindi po. Yung mga nagtatrabaho doon, stay in po. Pero yung nagdi-deliver, labas din po. So, ibig sabihin, maraming activities. At bilang bahagi ng mga nagbabantay doon, lahat ng pumapasok siguro, may pinapakitang mga IATF cards na sila ay exempt sa checkpoint, sa curfew. Ganun ba? Yes po, Your Honor. Ayun. So, na-witness mo yung lockdown lahat hanggang ngayon, alert level 1. Ang pinagtataka ko lang, Mr. Chairman, bakit parang maluwag yung application ng IATF rules do. Samantalang tayo rito sa Senado, nag-lockdown tayo rito, wala nakakalabas ng Metro Manila, kailangan pa na huhulihin ka ni Secretary Anyo, checkpoint. Ito, napakaluwag. So siguro hanggang ngayon, yun pa rin ang iniisip ko simula kanina. Tuloy ang construction, tuloy ang delivery ng feeds. Hanggang ngayon, iniisip ko po yan, Mr. Chairman, kung paano na-exempt sa IATF rules lahat itong nangyaring ito. Salamat, Mr. Zabala.
Thank you po, Your Honor. Thank you, Senator Tolentino. Joseph Maldo, you are the operations manager of what security agency? Absolute Code Enforcer. Ha? Absolute Code Enforce. Absolute. Anong papel mo doon? Operation Manager, sir. Ha? Operation Manager po. So, ang operation manager ay, Bali po ako yung nag-iikot kasama ng inspector mag-check sa kanila. Then kami din po yung nagpo-posting ng mga tao. so ito, ikaw, lisensyado ka na security, Officer po. licensed security professional ka. Yan ang term Yes, ngayon sir. ng PNP. Opo. LSP ka. Itong 6 na insidente ng disappearance ng grupo ng mga tao, hindi nakarating sa atensyon mo? Hindi po, sir. Wala po kasi na-report ng mga anomalyang nangyayari sa site. Yung pag-iikot naman po, post-to-post inspection naman po ang ginagawa namin. Dapat yung gwardiya mo doon, So, na nakaposte doon, dapat mag-report sa'yo kung may nangyayari, di ba? Opo. So meaning, Wala po silang na-report. meaning, pag later ma-discover namin or ma-probe talaga through investigation na may nangyari doon, then yung gwardiya mo na uniform, hindi nag-report sa'yo, at ikaw hindi ka nag-report sa proper authority, may pananagutan kayo. Sige po, sir. Klaro ba? Klaro naman po. May pananagutan kayo pag hindi kayo gumawa ng report. Opo. Di ba? Kasi ano pang gamit na security guard kayo? You were there not as private army. Hindi kayo private army, kundi Yes, sir. security Guard. guard. Any security agency or licensed security professional for that matter who are engaged in giving services like that of private army ay violation yan sa iyong batas na nag-govern sa inyo. So may panagutan kayo dyan. Napakalaki yung pananagutan dyan. Aside from yung pagkakulong, may pera pa kayong babayaran dyan. Okay. CIDG, you told the secretariat that meron kayong dala dyan na i-present dito. May dala ba kayo dyan witness na i-present dito? If we'll be required to present the witnesser, we will make him available. Ayan, dito naman tayo. I-present ninyo. Sino yung mga nandyan? I understand they come from case number 5. Case number 5. So, I'm giving you the liberty to decide. Kung gusto niyo i-present ito, this committee is open. Kung gusto niyo i-present. I am told that you have five witnesses na hawak niyo dyan na gusto niyong i-present. Or kung ayaw niyo, then okay lang rin sa akin kung ayaw niyo. Kayo ang pagbigyan ko. Yes, sir. As the director CIDG, I'm deciding that we will just present these witnesses to the proper forum of while filing the appropriate cases at the prosecutor's office, sir. So, hindi niyo i-present ngayon? Yes, sir. We'll just present it to the prosecutor's office. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Salamat. Any more questions? From our colleagues dyan sa online, meron pa kayong tanong? So if there's none, I think for the criminal aspect of the disappearance of this 34 Sabongeros, CIDG is already taking care of that. So, I wish you good luck, CIDG.
Ah, por la patria. Good luck sa inyong effort. Sana you won't fail the Filipino people. Ah, ayusin yung trabaho ninyo because everybody's watching us. Everybody's watching us. Every move that you will make ay binabantayan kayo kung ano talaga. Okay? Yes, Your Honor. So, again, nagpapasalamat ako sa inyo, sa inyong lahat. Mr. Chairman. Yeah, go ahead, Sir Siguro po Tolentino. mas magandang advice sa CIDG to likewise inform the families. May mga tao naman kayo sa baba para ma-update din sila. Para hindi na lang pupunta lagi sa committee yung mga pamilyang narinig nyo kanina. Kayo na siguro ang advice ko, sir. Kayo na ang tumawag. O, ganito, may hearing na kami, ganito. Para naman sa ganun ay lumuwag-luwag yung kalooban nila. Yes, Your Honor, that's what we do in CIDG, sir. We continuously communicate with the family or the complainants when we are, especially when we are about to file cases. Okay, before I forget, Attorney Emeterio Dungalo Jr., RD of NBI NCR. You want to share something with this to this committee, please? Good afternoon, Mr. Chairman, sir. Good afternoon, fellow resort speakers, guests. I am Attorney Emeterio A. Dungal Jr., the newly designated Regional Director of NBI National Capital Region. On February 17, sir, Mr. Chairman, the good Secretary of Justice issued a department order directing the NBI to conduct a parallel investigation regarding this missing Sabongeros, sir. So immediately, our officer in charge, Director Distor, dispatched the NBI National Capital Region and the other regional offices and other district offices to immediately conduct fact-finding probe on this missing Sabongeros also, sir. So on our end, we are also conducting a fact-finding investigation and to inform the body, we have very encouraging leads also. And nandito naman po, sir, yung partner natin. We will be, in the next week, we will be coordinating, sir, with the good director of CIDG, new director of CIDG para ma-coordinate namin, sir, yung effort. So, I am in no liberty also, sir, to divulge the other details of our investigation, but we are assuring the relatives of the victims, the families that ginagawa po natin lahat, kagaya ka ng sinabi ni Mr. Chairman, ni Senator Bato, na sana mabigyan po natin ng katarungan ang pagkawala ng mga nawawalang sabongero at sana makita pa po natin sila. Maraming salamat po, sir. Thank you, NBI, Attorney Dungalio. In fact, I would like to encourage you to please support each other, PNP and NBI. Hindi po biro ito. 34 tao hinahanap natin at wala man lang tayo maibigay na resolution sa kaso na ito. Para bang nakakahiya na. Nakakahiya na. So, it's about time. Alam ko, you've been supporting each other ever since. Kahit nung ako pa Chief PNP, very cooperative yung NBI sa lahat ng ginagawa kong investigation, ginagawa namin investigation. But ito sa particular case na ito, hindi lang dublihin, triplihin nyo yung cooperation na ibibigay nyo sa PNP. At PNP, likewise, you do the same. Triplihin ninyo yung cooperation ninyo para mabigyan ng hustisya itong nawawala mga tao. Ayos? So maraming salamat sa inyong lahat. Before, sikon pala, Yusik Clarice Ginto, sir, any update on those plate numbers that were submitted to you by the CIDG? Yes, sir. Yes, Your Honor. We are in constant close coordination with the PNP as far as the identified motor vehicles used during the abduction. And even the local police from Region 4 and Region 3, they are coordinating with our local LTO also in that region. Suffice to say, Your Honor, that
there are some substantial compliance with the request of CIDG as far as the identification of the motor vehicle submitted to us by CIDG, Your Honor. Sir, hindi ko masyado narinig yung update mo. Nakuha na nyo, na-identify na nyo yung mga plate number at saka yung sasakyan na... Sir, in Region 4A, may mga sasakyan pong binigay sa amin at nabibigyan na namin ng feedback sila at may mga personality na sinabit ng mga pangalan, Your Honor, suspected to be the owners of the motor vehicle at binibigyan po namin feedback yung, especially yung Chief of Police ng San Pablo. Nag-request po sa amin last week. And we are in close coordination with CIDG, Your Honor, regarding all of these motor vehicles. Thank you, Your Honor. Thank you, sir. Maraming salamat. Meron pa pala tayong isa na nakalimutan nating pagsalitain. Mr. Kevin Di Mayoga. Andito ba siya? Kevin Di Mayoga. Windjammer Game Farm. Financer of Homer Dipano. Tawag nyo. Mr. Kevin Di Mayoga. Administer mo ng out, Kumsek. Tumayo tayo, sir. Please stand up and raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public hearing and investigation? Thank you, sir. Please take seat. Mr. Kevin Di Mayoga, you are the owner of Windjammer Game Farm, and you are also the financer of Homer Dipano, which is missing under case number 3. Case number 3. Doon nawawala sa Lipa, Batangas, si Dipano. Yes po. So, anong mai-share mo sa amin? Bali, hindi po ako financer nila, Homer Dipano. Ginamit lang po nila yung entry name namin, entry name ko, para makasali po sila sa pitmaster. Kasi po si Homer Dipano is regular ko na pong buyer sa farm. So, tiwala na po ako sa kanya. Kasi nga po, lagi siyang nabili ng manok sa akin. Then, one time po, nagsabi siya kung pwede silang mag-entry. So, ako naman po, bilang pakisama sa kanila, dahil buyer namin sila, pinayagan ko po. Nung una po, kaya ko lang po siya pinayagan, puro manok po namin ang gamit niya. So, mga naka-5 na laban po or mas madami pa, maayos naman po, wala nangyayari. And then, ito pong January 7, January 5, nagsabi siya sa akin kung pwede siya umentry ng January 7. Which is, pumayag ako.
kung gamit lang niya ulit yung manok ko. Ngayon, tumawag siya January 6 kung pwede siyang pumunta sa farm ko para bumili po ng mga manok. Sabi ko sa kanya, out of town ako. Hindi ka makakabili kasi hindi po kami nagbebenta ng manok hanggat wala po ako sa farm namin. Hindi po namin pinagkakatiwala sa ibang tao yung pagbenta ng manok pag wala po ako doon. So, nagsabi po siya sa akin na baka pwedeng gamitin niya yung mga ibang manok na binili nila. Sa akin naman po, bilang pakikisama sa kanila, pumayag po ako kasi tiwala na po ako sa kanila eh. And then, pinangakuan pa niya po ako na sabi ni Nomer Tepano, baka mapapayagan mo kami. I-finance ka naman namin ng January 14 para makalabang ka ng big event. Yung big event po na yun po yung basagan ng pula po or ubusan ng lahi. So, yun po yung malalaki yung pot money na, syempre, pangarap po namin mga breeder na makasali doon. Ang problema is, kailangan namin ng financer para po makasali kami sa mga ganong event. So, yun po, pinayagan ko po siya ng January 7 na makalaban. Ngayon, Hindi po ako financer nila. And hindi ko po kilala yung mga nawawalang tao, kundi si Nomer Tepano lang po ang kilala ko. so, during that time, hindi ka kasama nila nung pumunta sila sa Lipa. Wala po ako doon. Actually, naka-out of town po ako noon. Nasa beach po ako. Mga January 7 po ng gabi, madami pong tumatawag sa akin na dinukot daw po ako, kinidnap ako, kasama yung mga tao ko. So, kasama yung mga tao mo. So, Hindi ko po sila mga tao eh. ang tao mo doon, si Dipano lang. Hindi ko rin po tao si Depano kasi po buyer ko lang po siya. Pinagamit ko lang po siya ng entry ko para makasali po sila sa Pitmaster. Wala kang balita na na-involve yung mga tao na yon sa panyunyupi. Wala po akong naging balita na ganun po yung ginawa nila. Alam mo kasi, pag farm owner, usually sa lahat ng cases na inimbestigahan namin, yung farm owner, at the same time, siya rin nag-financer ng manok na pinapalaban niya. Siya rin nagpipinance. In this case, nag-provide ka lang ng manok kay Dipano, pero hindi ka nagpipinance. Ano ba yung ibig mo sabihin? Ito pong laban nila ng January 7, hindi po nila manok ko ang gamit. Hindi po aking manok. Pwede ko pong patunayan yon kasi po may program naman po yan. Kita po yung mga wing band numbers doon kung sa akin galing yung manok. Meron po akong stag registry. Makikita po doon yung wing band kung akin po yung mga manok na nasa program, which is hindi po aking manok. So ngayon, ikaw ba'y, after that incident, ikaw ba'y nagtatago o hindi? After nung nawala sila Dipano, yung grupo ni Dipano, ikaw ba'y nagtatago or normal lang ang buhay mo? Opo, totoo po na nagtatago ako. Bakit ka nagtatago? Natakot po ako kasi may mga tumatawag po na kinidnap daw po ako. Dinukot daw po ako sa sabungan. Akala po ng lahat na nandun ako. Pasali po ako sa dinukot pero wala naman po ako doon. So ako po, syempre natakot po ako kasi nga po uso po yung mga dinudukot. Nababalitaan ko po, nakikita ko po. Ikaw, matagal na ka ng associate ni Dipano. Matagal ka ng associate ni Dipano. Anong rason bakit sila dinukot? Meron ka pagdududa, meron kang niniisip, bakit sila dinukot? Wala po kung ano eh, ang idea kasi ang sabi lang po sa akin, nagtanong po ako sa Pitmaster kung bakit po wala po kami sa programa. And then, ang sabi po sa akin, nung pinagpapasahan ko po ng timbang ng manok, wala daw po sila sa cockhouse. Nung chinek daw po dun, wala daw po tao sa cockhouse. Walang account. Wala pong tao sa cockhouse. Walang tao sa cockhouse. Opo. Yun po yung sinabi sa akin. Chairman, Yeah. Chairman,
Senator. Tol, wait. Isang tanong lang. So, ang sinasabi mo, January 7, wala ka kasi nagpunta ka sa beach. Yes po. Saan kayong beach yun? Subic po, White Rock. So big. Pero my records will show, January 6, under alert level 3 tayo. Hanggang Baguio, hanggang Central Luzon. So hindi ko rin alam, naguguluhan ako paano ka nakapunta ng beach ng alert level 3. Bawal lang bawal ang mga pagta-travel, bawal ang pamamasyal, bawal ang pagpunta sa mga gatherings, not the same household, bawal ang mga amusement places, bawal ang pagbisita sa mga tourist attractions. So, paano ka nakapag-beach sa Subic ng ganung petsa ay alert level 3 tayo? Sir? Pinayagan po kasi kami, naka-check-in po talaga kami dun sa Subic, White Rock. Pwede naman pong siguro na ipa-check if nandun talaga ako. Lang yan para for the record, Mr. Chairman, kanina pa ako naguguluhan dito sa mga IATF regulations natin. Apparently, were not observed, were not followed. Gaya nito, alert level 3. Nakapamasyal pa siya samantalang sarado yung mga places, mga beach resorts noong mga panahon yun. Yun lamang po for the record, Mr. Chairman. Thank you, Senator Tolentino. You have the floor, Senator. Ako sa date din ako magtatanong. Dito sa ating table, case number 3, date last seen, January 6, 2022. So, andito nga si Nomer Dipano. Sinasabi mo ba, Mr. Di Mayuga, na January 7 in communication kayo or hindi? Yung date, sir, medyo conscious ako sa date. 7 kasi parati mong binabanggit eh. So January 7, naka-communicate ka pa kay Nomer Dipano o hindi? January 6 po. January 6. January 6 yung huli naming communication. Ano oras kasi po nagpasa po kami ng timbang ng manok. Ano oras yun communication ninyo? Tawag o text? Text po, lagi po kasing mga oras lagi po kasing tawag yung ginagawa niya. Puro calls lang po. Nalito na ako. January 6 ang inyong last communication. Text or call? Call. Anong time, sir? Morning po. Basta morning. Siguro nalito lang ako. You were talking about a January 7 event. Parang ganun? Tama ba yung sinasabi mo? Yes po. Sige. So ikaw rin, ang testimony mo, as far as Mr. Nomer Dipano is concerned, ang last communication ninyo, umaga ng January 6, 2022. Sige. Thank you, sir. Thank you, Senator Coco. Balikan kita, Kevin Di Mayuga. Bakit ka nagtatago kung wala kang ginawang masama? Mr. Chair, kasi po natatakot po talaga ako sa nangyari. Dinukot nga daw po yung naki-entry sa akin. So, malamang-lamang po, pati po ako, hahanapin. Sinong maghahanap sa'yo? Ayun na po, hindi ko po alam. Ay, takot ka eh. Ay, matagal ka na dito sa, may game farm ka nga eh. Alam mo yung mechanics dyan sa isabong na yan. Sinong posible maghanap sa'yo na kinatakutan mo? Wala po akong idea. Wala po akong idea kung sino po yung mga nandudukot. Hindi ko po alam. Wala po akong idea talaga kung sino yung mga ganun tao. Mr. Chair, wala po ako talagang alam. So, kung sila, kayong nawawala na grupo ni Dipano ay involved sa game fixing or yung panunyupi, masasabi mo ba na you are not a party to it? Hindi ka kasama doon? Dahil manok mo ang dala-dala ni Dipano?
Mr. Chair, hindi po manok namin ang gamit nila, Mr. Tepano. Hindi po amin ang gamit nilang manok. Eh, paano ka na-involve dito? Bakit nakarating yung pangalan mo dito? Slot ko po yung gamit nila. Slot. Bali, member po ako sa Pitmaster. Hindi po kasi makaka-entry sila kasi hindi naman po sila kasali sa Pitmaster. So yung slot mo ang ginamit nila? Yes po, Mr. Chair. So, bakit ka magtatago kung sila ang gumawa ng kalukuhan? Mr. Chair, natakot lang po ako. Okay, sige. Natakot lang po talaga ako. Salamat ha. Salamat sa iyong huwag ka matakot sa akin ha. Ay, Mabait ako na tao. Huwag kang matakot. Yung katakutan mo, yung masasamang tao. Ako po ay kakampi mo. Kaya kung matino ka, kakampi kita. nga po. Ha? Huwag ka lang matakot. Relax ka lang dyan. Maraming salamat. You are excused. Salamat sa pagpunta mo dito. Thank you po. Salamat. Okay. Thank you. May we call on Mr. Engineer Barry Barican. Pwede bang marinig yung testimonya mo? Meron kang may bigay na matutulungan mo kami dito sa paghahanap sa nawawalang 34 na tao. Mr. Barican, Engineer Barican, please. You have the floor. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ilapit mo yung microphone sa bibig mo kasi may cover ka eh. Sige, lapit mo pa. Magandang hapon po sa inyo lahat. Marami pong salamat na inibitahan niyo ako dito para po Sandali lang. Administer mo na yung oath mo. Sandali lang. Would you please raise your right hand, sir? Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public hearing and investigation? Yes. Thank you, sir. Take seat, sir. So, please continue. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo, sa mga Senado, na naimbitahan po ako ninyo para malinisan po ang aking pangalan. Parehas din po yung nangyari sa amin ni Kevin Di Mayuga. Bali, slot lang din po yung ginagamit namin dun sa case number 1. Bali, hindi po aking manok. Bilang kumpare ko si Inunog, siya po yung nag-entry. Kasi may slot po akong binigay sa kanya. Siya rin yung kanyang manok. Sila rin din yung naglaban, yung mga tauhan niya. So, in fact, tinulungan ko sila. Nagpasalamat sila sa akin na naka-entry doon sa Pitmaster kasi for how many years akong, since the start, nandun na po ako naglalaban sa kay Sir Atong. Nagsuporta na ako dyan, wala pa mga kakaos, nandun na po ako. Wala na akong laban kung hindi doon ako naganap buhay. Marami po akong financier dyan na nagpapalaban sa akin, kumukuha sa akin para lang maglaban dyan. Hindi po ako tupe o nagtutupe yung kumpare ko. Kasi, in fact, last December, unang laban namin, binigay ko rin sa kanya ang slot. Nag-runner up po kami. Naglaban po kami ni Sir Ratong, Sir EDR, sila EAG. Nakakalaban na po kami. Pangatlo na lang po yung January 13. So, wala po ako doon. Sila lang yung naglaban kasi slot lang po yung binibigay ko katulad kay Kevin Di Mayuga. Hindi ka financier? Hindi po. Kasi slot lang po yung binigay ko para maka-entry sila. So, in that case... Kailan mo nalaman na nawala yung grupo nila? January 13, 7:50 p.m. Tumawag sa akin si kumparing Boots na, pare, tulungan mo ako dahil nahuli yung mga bata, pati yung anak ko na driver. Sino kumparing Boots? Boots, si Vinancio Inunog. Ano pangalan? Vinancio Inunog, yung papa ni Cloud Inunog. Yung papa, Opo. yung nandito last time. Oo. Okay. Close po kami, close ko yan sila. Bali, 3 beses na po kami naglaban dyan with the entry name na ginamit niya, slot ko. Bali, in the third time,
naglaban sila uli, doon na nangyari. Bigla na lang nawala, na-hold daw. So I directly, after 7:50, na-receive ko yung message, yung tawag, pumunta kagad kami ni Mrs. sa arena to appear myself na hindi sila tsupi. Nilocate ko sila, tinanong ko silang lahat ng gwardiya, wala po silang may sagot. So bali, alam ko rin yung patakaran doon eh. Once na mag-out ka doon, merong gate pass, merong dispatch paper, pero wala silang maipakita sa akin. So wala kami magawa. Nag-report kami sa CIDG, blatter namin, yun lang ang participation ko, sir. May kinikita ka ba niyan o may sinisingil kayo sa kanila kapag ginamit yung slot mo? Hindi po, wala. Wala, hindi ka Pakikisama kikita? lang. Wala po. Pakikisama lang. Pakikisama lang. Kasi kumpare ko, tsaka lagi na po kaming nagkasamang maglaban. Okay. Na sharing lang kami para lang sila makalaban. At least si Rinaldo Inuno, sir, ginagamit din siya ni mga yung sa Bernie Tacoy, sila finance din siya doon. Pinipinance din siya. So wali, it's not hindi sinasabi natin na ngayon lang sila naglalaban, hindi. Matagal na po kami naglalaban diyan. Sa MBC may record na ako diyan. Lagi akong grand finalist. Lagi akong grand finalist sa MBC. Then sa mga 7 stag, nagka-champion na rin ako diyan. Marami pa akong financiers na nagtiwala sa mga manuko at saka sa kay Boots. So, aside from that, sa yung mga sinasabi mo, meron ka bang ibang impormasyon na makakatulong sa amin na makita pa yung, mahanap pa yung 34 na nawawalang tao? In that case, sir, wala nga akong hanggang doon lang ako nung the night na nawala sila. Pinuntahan ko sila para mag-appear ako na hindi sila tsupi, hindi ako nagtago. So, kanino ka nag-appeal? Doon sa mga gwardiya. Sino Sila, ang sir. gwardiya? Sila. Sino nakausap mo dyan sa kanila? Na sinabihan mo na hindi sila tsupi? Sino? Hindi, wala namang nagsabing tsupi. Yung nga, nag-appeal ka man kaya na hindi Oo. sila tsupi. Para pakita ko sa kanila na sabi ko, hindi tsupi ang tao ko. Saan sila? Sino dito kausap mo? Sila, itong dalawa. Sino? Ilan dalawang gwardiya. Kilala Sino ang dalawa nga? Sabi mo pangalan. si Virgilio Bayog at saka si Montiliano. Bayog. Bayog, isang Matiliano. Tsaka Robert. Do you confirm na naglalapit siya sa iyo at nag-appeal na malinis yung mga bata niya? Nung that Bayog? time, Your Honor, Ha? nung una yung pag-assume ko, pumunta sila mga around 10 to 11. Yeah. Pero hindi naman masyado namin maintindihan yung mga hinihingi nila kasi wala akong alam dun. Ang bilis mo naman magsabi ka na walang alam. Yes, Ang no. tanong ko nga, yung lumapit ba siya sa iyo at Yes, po. nag-appeal? Bakit Yes, ka po. magpunta ka agad sa wala kang alam? Yes, po. Masyado kang defensive. Opo. Ha? Lumapit siya sa iyo. Yes, Nagsabi po. na walang Yes po. malinis yung yung bata niya. Yes po. Ano naman ang sabi mo sa kanya? Ay, yun na nga, sabi ko, tahimik lang tayo, relax lang tayo kasi pag-assume ko, gano'n na. Kasi hindi lang dyan ako nakapisto eh. Nandun din ako sa kabila. So, yun na ang tinawag ko itong assist ko, kung kasama ko, kung alam niya rin. Ikaw, Mr. Robert Matiliano, Matiliano. confirm mo na lumapit siya sa inyo at nag-explain na hindi gano'n yung tao niya? Your Honor, nung ko nalaman na naghahanap sila ng kasama nila. Kasi during that time, Your Honor, yung duty ko po, alas 7 ng umaga. Masimple lang tinatanong ko sa iyo, ha? Direkta kang sumagot. Lumapit ba siya sa inyo? Kasi sabi niya, Matiliano at Bayog, nakiusap na yung kanyang tao ay hindi naniniupi. Nag-explain ba siya? Totoo ba yung sabi niya? Hindi po, wala naman sa po sinabi sa amin na hindi nanininupi yung tao. Wala sa po sinabi sa amin.
hinahanap lang nila po yung tao nila. Ano ngayon ang sabi mo nung hanap nila yung tao nila? Sabi ko po, base sa record ng logbook, yung mga kasama nila po, Your Honor, nakalabas na po. Tapos na po yung laban nila dito po sa Manila area Okay, po. sandali ha, kung magsalita ka, you speak, magrespeto ka sa committee na ito ha. Huwag yung pabagsak na salita ha. Ha? Magrespeto ka dito. Magpakita ka ng respeto, magsalita ka ng malumanay at walang ibang siga dito. Ako lang, as chairman of this committee, hindi ka pwede maging siga dito. Ha? I'm reminding you, Mr. Matiliano. Kape po, Your Honor. Sige, continue. Yun nga po lumapit siya sa amin po. Nagtatanong, kakasama niya. Pero wala po siya sinabi na yung mga kasama niya po, hindi tsope. Wala po siyang sinabi sa amin po, for Your Honor. Okay, thank you. Bakit nga kayo napunta doon? Bakit kayo pumunta doon sa Manila Arena? I use this microphone. Tumawag si kumparing Binancio sa akin, sir, na magpatulong na i-claim yung mga tao. So, bali, pinuntahan ko agad siya. Inalalayan ko siya na ako mismo na gano'n kasi aking entry name, aking pangalan nandoon. Pero hindi aking manok. Sila lang yung nag-entry doon. So, bali, tulong ko sa kanila. Ano naman nalaman ng kumpare mo na na-hold yung Tumawag yung anak niya, sir, nung sinundo na sa arena yung yung mga naglalaro. Tumawag, before sila na-abduct, tumawag si Cloud kay papa niya. Ano sinabi? Pa, bakit pinasok sila sa van? Tapos pati ako, papasok. Tapos merong isang taong umagaw. Sino yan? Yan ang kwento sa akin eh, Boots. Na dumiretso agad ako. Yung testimonya mo lang yan is confirm yan. During the last hearing, sinabi yan ni Mr. Inunog. Opo, kasi yan po yung sinabi sa akin sa telepono. Ikaw ay kumbinsido na na-hold sila doon sa Manila Arena, kaya ikaw sumama. Tinulungan ko sila po kasi nagpatingin tulong na iano mo kasi kilala ka doon. Na sabi ko, sige, puntahan ko kagad. Kami dalawa ni Mrs. Pumunta kami kagad sa arena para i-claim sila na i-present ko sa kanila na tauhan ko sila kunyari. Para lang makalabas sila kung anong may problema sa loob. Eh wala na po doon. At saka tinanong ko siya, ito, magalang to sa amin. Walang problema si Bayog, sir. Sino tinanong mo? Well, tinanong ko si Robert Montellano na sana yung mga tao namin, bakit ni-hold nyo? Hindi mga tsupe yun. Bakit ano bang nangyari? Bakit may nagtawag na napasok sila sa van? Hindi sila makasagot. Sana yung dispatch paper, wala silang may pakita. Sabi niya, naka-out na raw. Eh wala silang nakipakitang out paper eh. Pero may nakita, pinicturean ng mga pulis na merong in. Yung van nakapasok, may pagpasok alas 3. Alas 3 ng madaling araw pumasok. The day after, nung gabi, naka-out daw sila, sabi nila, pero wala namang dispatch paper. Kasi bago ka lumabas, merong gate pass, pipirmahan, ibigay yung ID, balik. Tapos meron pang dispatch paper na isa, dalawa. Bago pagpasok mo paglabas mo sa paakyat sa basement, may isang gwardiya na magkukulikta. Hindi ka makalabas pag wala ka dun. Eh wala yun. Wala silang pinakita sa amin. May isang galon doon na mineral water na puno ng mga dispatch Sino paper. walang may pakita sa inyo? Sila. Si Montellano. Totoo yan, Matiliano, na wala kayo may pakita na papel. Pagpalabas. Meron po kaming record po, Your Honor, sa logbook na lumabas yung tao, base sa gwardiya po doon. Kasi yung duty ko po, alas 7 na umaga hanggang alas 7 ng gabi po. So kung lumabas sila, bakit sila nawala? Yun ang hindi ko alam po kasi
Sa record, base sa logbook po, nakalabas na po yung hinahanap nila po. So meron naman sa record. Chairman, Sabi mo wala. Yes, Senator Tolentino. yung sinasabi si Mr. Picard, meron siya nakitang isang galon puno ng scotch. Ano scotch? Alak ba yun? Hindi po. May mineral water na yung Wilkins na putol. Doon nilalagay nila yung mga dispatch paper. Dispatch. Oo. Kasi may isang gwardiya doon sa may palabas na. Doon niya nilalagay lahat yun. Na alam ko yun kasi ako every time na maglaban ako doon, ako yung nagmamaneho sa sakyan. Ako yung nagbibigay doon sa gwardiya ng mga dispatch paper. Wala sila dispatch paper. Mr. Chairman. Mr. Chairman, kanina po nakakuha tayo doon sa isang lugar ng logbook. Baka dito po ay may logbook din. Yun ba yung logbook ng Manila? Yung binigay mo na ipa-xerox, ipa-photocopy? Sino yun? Anding? Rogelio Anding? Siguro sa Santa Cruz po yung entry Santa ng Cruz pala yun. Ang sa Manila, kayo, may dala kayo logbook? Meron po. Ibigay ninyo sa committee. Kumsek, i-xerox nyo. Xerox, photocopy. Yes, go ahead, Senator. Sige, from the testimony of Engineer Barry Barica, ayusin ko yung time, 3 a.m. Madaling araw, no? Alas 3 na madaling araw. Itong grupo nila Inonog pumasok sa Yes arena. po. Okay, sige. Ng January 13, 2022. Testimony ni Mr. Matiliano, Mr. Bayog, 7 a.m. ang duty nila ng January 13, 2022. Tama, sir? Mr. Matiliano, Mr. Bayog? Sabi niyo 7 a.m. ang start ninyo. Tama ba? Yes, for honor. Okay. So per record, kailan umalis ng premises ng Manila Arena yung grupo nila Bakay Inonog? Sa inyong sabi mong nakalagbok na sabi nakaalis na. Anong oras? 7:55 po, Your Honor, ng gabi. Okay, so 7:55 p.m. ng January 13 po, Your Honor. 13 kasi pumunta ka nga pala doon January January ikaw magsabi sir. January 13, night time. I arrived there at about 10 p.m. Okay, so the logbook would fix them, itong missing group in Inonog Bakay will fix their whereabouts at the Manila Arena 3 a.m. to 7:55 p.m. Tama po ba yun? Ganun ba yung gusto niya sabihin, Mr. Matiliano? Yes, for honor. So kung ang duty mo, ang duty ninyo, 7 a.m. to 7 p.m. 7, di ba? Ano ba duty nyo? 7 a.m.? Yes, for honor. 7 a.m. to 7 p.m. po ng gabi. Oo nga. So, pumunta kayo, engineer, sa 9 p.m. ng gabi. 10 p.m. nandun 10 po ako. Nandun po siya siya. pa rin kausap nyo. Opo. Paano nangyari yun? Hindi na kayo duty nun. Sige, Mr. Bayo. Excuse po, Your Honor. Ito na ako eh. Excuse po, Your Honor. Bali siya yung pang-umaga, 7 a.m. to 7 p.m. Nag-assume naman ako, 7 p.m. to 7 a.m. Oh. So, kung may entry na 7:55, umalis yung tao, ikaw naka-duty nun. Yes po, no. O ano masasabi mo tungkol dito sa pag-alis nito? Yung tungkol dun sa nangyari, yung doon ako sa kabila, sa parking lot, sa kabilang side. So, pagbalik ko, normal naman ang sitwasyon. Wala naman sa akin nag-report. Sabi mo, yung pangyayari na yun, nandun ka sa kabilang side. Hindi, Tapos pagbalik mo normal. Anong pangyayari? Hindi mo sabihin. Ikot lang ako, sir. Ha? Bali, roving in-house guard po ako. Hindi, may sinabi ka eh. Recorded yun dito ha. Yes, Yung pangyayaring yun, nandun ako sa kabila.
Yes po. Tapos pagbalik ko, normal naman, wala namang problema. So, may sinasabi ka pangyayari. What is that pangyayari na sinasabi mo? Hindi ko naman yung time na yun. Alam mo kung magsisinungaling tayo, mahuhuli rin tayo sa sarili natin bibig. And in Yes, fact, po. Mr. Berilio Bayog, I must tell you frankly, right now, nanonood, may dalawang nahuli doon na nakakulong na kinasuhan ng anong date ito? November 19, 2020. Merong nahuling dalawang sugarol, dalawang sabungero. Nahuli ninyo doon sa Santa Cruz, Laguna. Turn-over nyo sa pulis at pinailan ng kaso na sinabihan ninyo kung patayin kayo or kasuhan. Sabi nung dalawa, kasuhan na lang, sir. Nag-coordinate kayo doon sa pulis ng Santa Cruz, Laguna, yung PIB, Provincial Intelligence Branch, at nagsabi doon na kasuhan na lang yan ng drugs. Hindi ang kinaso game fixing. At nanonood sila ngayon ng TV, sinasabi ngayon na ikaw daw yung bumugbog sa kanila. Yung dalawang nakakulong ngayon. Pasalamat ka, hindi namin sila ma-present dito because we need court order na padala sila dito dahil they are facing criminal charges in court. So kung nandito yun, magkaka-face to face kayo. Na ikaw daw talaga bumugbog sa kanilang dalawa. Binugbog mo sila. That is, according to them, we are not soliciting information from them. Sila mismo ang nag-inform dito na nakikita ka sa TV ngayon, ikaw daw bumugbog sa kanila. So, I'm warning you, yung pagsisinungaling mo, may hangganan din yan. Hindi ka forever makapagsinungaling. Sa Manila pala, sa Manila Arena pala nakuha yung sa Bungiro, sa Manila Arena. Ikaw mismo nabugbog. At according to them, hindi namin fabricated yan. Sila po mismo ang tumawag dito na yung si Bayog na nandiyan ngayon sa harap ninyo, sir, yan po ang bumugbog sa amin nung hinuli kami at kinasuhan kami ng ibang kaso. So yun lang ang gusto ko ipapaalam sa iyo. Kasi ito, andito kayo ngayon. Anyway, you will have your day in court pag kayo formally charged by sa IDG. Pero ito lang masasabi ko sa inyo, pwede kayo magsinungaling dito sa committee na ito, but ma-Muslim man kayo o mga Kristiyano, hindi kayo makapagsinungaling sa Diyos na nanonood sa atin ngayon. That's precisely the hard truth about all these things. Hindi kayo makapagtago, kaya useless yung ating pagsisinungaling. Lahat tayo mamamatay. Lahat tayo haharap kay Lord after tayo namatay. At pagdating doon, pagharap natin, this issue will haunt us forever. Kaya I am asking you to please tell the truth and nothing but the truth if you are being asked question by this committee. Reminder ko lang sa iyo, Berilio Bayog. So yun lang. Ano ka pa? Senator Tolentino? Tapos ka na? Okay ka na? Okay. Meron pa sana akong konti, sir. Sige, go ahead. I-prove ko lang, sir, na yung entry namin, sir, hindi kami tsupe. Kasi I have videos ng laban na yun. Kung hindi nga tsupe, Yan nga, sir. bakit nawawala yung mga bata ninyo? Di ko alam, sir. Ha? Di ko alam kung anong... Nung sabi yan. na sa IDG, ang Kasi motive may dito video- is tsupe. May video akong pinasa. Bakit sila i-hold kung hindi sila tsupe? Kasi ang score kasi nila, sir, 2 draws, 3 loss. Yung isa, nangayaw. So, bali... Sige. Score. 2 draws, 2 draws, 3 losses, 3 losses, and 1 hindi siya nalaban. 1 Yung isa hindi nalaban. hindi nalaban. So ngayon, bali, anong ewan ko. value niyan? Police Question investigation. siguro para sa kanila, sir, di ko alam po. Di ko alam kung anong basihan nila, bakit sinabi nilang ganun. Inabdak nila, hindi nila inimbestigahan. Dapat tinawagan nila kami. Para kami yung mismo ang mag-explain, hindi yung mga bata.
Para in fairness, sana ganun na lang. Kasi may basihan ako dun sa video, sir eh. May 5 laban na video ako. Ang laban namin ni Sir Atong, kunti lang different. Wala rin akong pusta. Ang account ko, 100 pesos lang para manood lang ako. O, walang nakapusta. Yung pustahan namin sa kalaban namin sa Sir Atong, 300 to 400 lang pagitan. Natural lang yan kasi may pangalan po sila. Hindi po yung milyon. Wala po. Yan po yung dagdag ko na kung bakit nagiging tsupe yung yung ako. Pero last hearing, sir, narinig ko kay attorney, wala daw silang nakitang tsupe doon sa arena. So confirm yung sinasabi mo na hindi na yunyupi yung mga bata mo. Totoo po. Sabi mo na attorney, there was no recorded panyunyupi doon sa Manila. O bakit sila nahol? Ewan ko po. Kung anong basihan po. Yan ang... Anyway, si IDJ, kayo nang bahala. We give it all to you. Your criminal investigation. You are Criminal Investigation and Detection Group. That's your 40. Criminal investigation. Sa amin lang dito is investigation in aid of legislation and hopefully, kung makatulong man lang na ma-recover pa yung mga tao na yan na 34 na nawawala, yan ang objective namin dito sa committee na ito. For further criminal investigation, kayo nang bahala. We leave it up to you. Okay? Meron ka pa sasabihin? Okay na, sir. Hanggang doon lang po. Maraming salamat. So, meron pa bang okay na? Ating mga naka-online. Okay na kayo? So, again, I would like to thank everyone for coming over. Hanggang ngayon, meron ng mga nakukuhang lead. Sana, justice will be served doon sa mga nawawala mga tao. Lahat naman tayo dito naghanap ng hustisya. Walang gustong hindi natin makamit ang hustisya. So, nagpasalamat ako sa inyong lahat. Lalong-lalo na kay Mr. Charlie Atong Ang. Thank you for coming over at thank you for your cooperation sa investigation na ito. Attorney Santos, mga NBI, mga resource persons, kayo mga security guard, maraming salamat sa inyong pagdulog. And lalo-lalo na sa mga kasamahan ko na sumama sa akin hanggang malapit na mag-alas 5. Senator Coco Pimentel at Senator Tolentino. Mabuti ito si Senator Tolentino dahil sa aming lahat, ito lang ang hindi pa tinamaan ng COVID. Ito kami ni Senator Coco, tinamaan na kami. Kaya, Tol, maintain your record. What can I say? Hindi ko pa rin nakita yung 34 na tao. But meron pa tayong gustong pakinggan, lalong-lalo na yung yung na-request ko sa attorney na sama mo dito. Ade, isa pa. Case number basta lahat ng mga wala dito. Kung magpapatawag ako ng hearing, we will inform you, then please, dalhin mo sila dito. Yes, Mr. Chairman, I already have the names of other security or roving personnel who are being invited in this proceeding. So I'll already inform them and we'll coordinate with the manpower or their substitute for the next schedule. Yeah, especially security guard Rosales. At saka yung si Dondon. Dondon na yung babae ang pangalan. Yes, Mr. Chairman. Julie... Patidongan. Ha? Patidongan. Patidongan, please, isama mo next hearing, ha? Yes, Mr. Chairman. Hindi pa ako mag-schedule ng date
for the next hearing kasi magdidepende pa itong hearing natin sa progress na gagawin na sa IDG. Pero kung kinakailangan talaga na mag-hearing tayo para matulungan yung kailang investigation, then we will do that para doon sa mga nawawala. Okay? Yes, Mr. Chairman. So thank you again sa inyo lahat.